Hi, gusto po kayo? Ako po ang kaibigan nyo, si Gigi. Andito na naman po. Pasensya na kayo sa boses ko nakarang kong video. Medyo namakos ako eh. Kaya ito po, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol po doon sa requirements. Bago yan, ay may nalimutan ko sa requirements pagkuha ng passport. Huwag niyong kalilimutan magdala kayo ng NBI clearance. Yun po, yung mga requirements na nabanggit ko noong nakaraan, namamaos ko noong nakaraan eh. Yun po nalimutan kong isang requirement yung NBI clearance. Mahalaga po yun. Ah, sige po, dito na tayo ngayon, dumako tayo sa pagkuha ng birth certificate, which is the number one requirement sa pagkuha po ng passport. Pag wala yung birth certificate, wala pong passport, hindi kayo makakakuha kasi pinakamahalaga po ron, kinukuha nila yung pangalan plus yung NBI po, NBI clearance, pangalan, ang birth certificate. Yan pong mahalaga, number one na, tsaka yung application, yung pong tatlo na yun ang isasubmit nyo doon sa loob. Bago kukuha muna kayo siyempre nung yung sa online, yung tawag dito, yung appointment po. So, ating pong talakayan, i-discuss po sa inyo ang unang problema sa pagkuha ng birth certificate, which is no record of live birth sa NSO. Yan rin po nangyari sa akin noon. Kaso yung iba naman yung kaso ko, iba mas mabigat. Ibang pangalan ko sa birth certificate, ibang pangalan ko sa baptismal certificate. Pero bago po yan, talakayan po natin ang para sa misis ko na pinanganak po sa probinsya. Alam niyo naman sa probinsya, malayo hospital. O hindi, mapapanak na si nanay, saka pa lang tatakbo sa ospital. Eh, hilot po ang nagpanak sa kanya, sa nanay ng misis ko. So, awan ko kung ano nangyari, hindi na i-record doon sa Civil Registrar's Office po sa Pangasinan, sa Nibaliw Bautista, Pangasinan, yung kanyang registration, pagrehistro ng kanyang kapanganakan, yung para sa birth certificate po, para sa certificate of live birth. Nakalaunan, yun ay sasubmit sa Manila, sa NSO o PSA na ngayon sa atin. Yan po ang no record of live birth sa NSO o PSA. Yan po yung kailangan, number one na dadalhin nyo sa Civil Registrar's Office, no record of live birth certificate sa NSO na nangangahulugan wala kayong birth certificate sa NSO. Paano kayo magkakaroon ng birth certificate kung wala lamang sinabit yung nagpaanak o yung hilot sa civil registrar kung saan kayo pinanganak sa probinsya? Madami pong nangyayaring ganyan. Ang una nyo gagawin, pumunta kayo sa civil registrar sa probinsya kung saan kayo pinanganak. Tapos magtanong kayo ng mga requirements doon. At sabihin sa inyo, affidavit of to disinterested person. Yung pong makapagpapatunay na ikaw, ang pangalan mo, halimbawa, pangalan mo is Bergie. Ikaw, Berinya o Bergie. Mag-execute ka ng affidavit of to disinterested person. Yung to disinterested person na yun, yung po ang doon sa affidavit nyo, yung sa pinagawa nyo sa notary public, yun ang witness nyo. Yun po yung hindi nyo kaano-ano. Kapitbahay pwede. Kapitbahay. O yung mga tao nakapaligid sa inyo, sa vicinity nyo na nakakakilala sa inyo. Na walang pakialam sa inyo, hindi nyo kamag-anak. Execute nyo po yung affidavit of to disinterested person. Tapos, dala po kayo ng baptismal certificate, marriage contract ng magulang. Kasi ang mahalaga po ron yung apelido ng magulang niya, pangalan na dinadala nyo. Apelido. Tapos marriage contract, barangay ID o barangay clearance kung saan kayo nakatira sa Manila. Kung sa Manila kayo nakatira, magdala po kayo ng barangay clearance. May pangalan nyo rin po ang barangay clearance na yun. Tulad nito, ayan, nakalagay yung pangalan ko. Yan po makapagpapatunay na kayo yun, yung tao na yun, nakukuha ng birth certificate. Kaya puro sa pangalan po kasi yan ay civil registrar po, tungkol po sa birth certificate lahat. Tapos kung may edad na kayo sa senior citizen ID, pwede po SSS,
NBI, PhilHealth, driver's license, kung ano pong ID meron kayo, mga dalawang ID karamihan naman ang hinahanap sa atin, yung may retrato kayo at saka issue ng government tulad ng GSIS or SSS, ganyan, NBI o PhilHealth. Alin lang, kahit sa alin doon sa mga requirements na yon, sa mga IDs na yon, dalawa lang ang hinahanap sa atin. So, ang ginawa ko nung kasi walang ID walang passport ng misis ko, hindi ko siya makunan passport kasi wala po siyang birth certificate. So, umuwi ako ng Pangasinan, sinama ko yung kapatid niya, tapos mabuti na lang maraming kakilala doon sa munisipyo, sa Nibaliw, Bautista, Pangasinan. So, yan po, sinabit ko yung mga requirements na yan at mabait naman, medyo kamag-anak pa yata nilang malayo, kaibigan, kaklase yata sa school ng kapatid ng misis ko, ganon, nag-usap sila. Tapos sabi ko, yung malaki yung problema, yung hindi ko makunan ng passport, dahil hinahanapan siya ng NSO birth certificate. Sabi ko, ayun yan, ginawa ng simulated na birth certificate. Yung birth certificate po, ganito. Ito sa akin to ano to, birth certificate ko yun. Ito puti. Magmula sa civil registrar, yan po isasubmit sa Manila. Sa akin to. Kaya hindi ko maipakita sa inyo ng malipitan. Pangalan ng misis ko. Ginawa siya tinanong yung kapatid ng misis ko na interview, pangalan ng misis ko, ang edad, kung kailan pinanganak, at lugar ng kapanganakan doon mismo sa lugar nila. So, mabuti na lang kakilala ng kapatid na misis ko yun, nagta-type doon. So, bago dumating hapon, na-release na yun. So, nakauwi ako ng Manila, nakabalik ako ng Manila. So, kinabukasan, ang dinirect nila ako sa punta sa Old Santa Mesa, yung kuhanan ng birth certificate doon, yung nung araw pa, yung old census building sa may pagbaba ng tulay ng Santa Mesa, doon po. Binigay ko yung ginawa niya na tinag niya na parang kunyari birth certificate, yung mga data sa mga pangalan, yung mga nandun, lahat. Tapos, nagbayad ako, konti lang naman ang fee na binayad ko. Tapos sabi sa akin, marirelease to doon sa Commonwealth. Yung kanto ng Commonwealth at EDSA, harap mismo ng LRT. Yung building na yung luma na yun doon, lumang building, yung po ang doon lahat ng record makukuha bago ka isyuhan ng birth certificate na gawa nila ng NSO. Kasi yun ang old NSO building. Old NSO po yun, Santa Mesa at saka yun. Lahat ng mga may problema na pinaayos, yung mga change of name, change lahat ng mga error, clerical error, doon lahat. Tapos bibigyan ka ng kopya nila ng birth certificate na gawa na nila. Na ganito na ang itsura. NSO na, may pangalan na dyan, NSO. Ngayon PSA na, yung Philippine Statistics Office na. Yan. So, dinala ko doon yung mga requirements sa misis ko. Old Santa Mesa, din doon na sa may Commonwealth. Nang ma-release, ang sabi sa akin nung nag-release, nung pagkabayad, binigyan akong resibo kasi nagbayad ako. After 2-3 weeks, bumalik kayo, makukuha nyo na ito. Yung NSO form na nakalagay. Gawa na nila original. Nagawa ng NSO machine generated po. Tapos sabi niya, magkakaroon doon ng kopya sa mga outlet, sa mga branch ng NSO all over Philippines or over Luzon, kung saan mga NSO sa atin, after 6 months. So, yung pong after 6 months na yun, sabi ko, yung after 6 months, makakakuha ng ito yung sa akin, original, ito yung sa branch na, medyo marumi na siya, may tinta, siyempre sa machine, gamit yung machine, pero isa siya parehas.
Pero ito hindi ko binibigay. Pag may hingi sa akin ng kopya, ipapagawa na lang ako sa NSO. Babayad na lang ako. Dati 125 pesos. Ngayon 140 na po ang kopya ng birth certificate. Hindi kayo pupunta dun sa may East Avenue. Hindi po. East Avenue is the same as the branches throughout Manila or labas ng Manila. Tulad ng Pasay. Yan ang kapares ng sa sa East Avenue. Pupunta lang kayo doon kung walang diferensya yung NSO nyo, kung kumukuha lang kayo ng kopya. Kumukuha lang kayo ng kopya ng NSO record, ng NSO birth certificate nyo. Nagawa na. Doon lang po. Yun ang pagkaalam ko. Kasi pumunta ako doon, sabi hindi ho rito ang kuhanan ng pagka may mga error clerical error sa mga pangalan ng nyo. Doon po ang punta nyo sa civil registrar bago sa Commonwealth. Doon pa nga ako sa Commonwealth tinuro agad eh. Bago pala mag-Commonwealth, doon muna sa census sa lumang building ng Santa Mesa sa may tulay. Doon nila nasikaso yan. Acknowledge nila doon. Tapos kung anong gagawin nila, ipipirma yata, ilalagay yata sa lab, sa machine, gano'n. Tapos gagawin kanila ng yung kopya, yung ipapadala mo na kukunin na sa Commonwealth. Doon ka magbabayad ulit sa old building doon sa may Commonwealth Avenue. Yun na yun. So, diyan laking tuwa na miss kung nakuha na ko sa ng birth certificate. Tapos, kaso paalis na ako, pinedisyon na ako ng anak ko. Within 2 weeks, yung resibo iniwan ko sa kanya, sabi ko, makukuha mo na to, may birth certificate ka na. Ako, tuwan-tuwa siya, naglulubundag. Pero nyo, 57 years old na siya na magkaroon ng birth certificate sa NSO. Ako wala rin birth certificate kasi iba yung pangalan ko eh. Wala akong birth certificate sa NSO. Meron ako sa baptismal. Kasi pagkagaling sa civil registrar, nila pino-forward sa NSO eh. Civil registrar yung nag-aasikaso ng birth certificate, mga marriage contract, ganun. Sa Manila. Kasi sa Manila kami nakatira eh. So, ayan. So, nangyari, yung anak ko pagkatapos ng more than 6 months, mag-1 year, nag-apply ng trabaho. Sa Pasay siya, kasi sa Pasay na kami nakatira. Pumunta siya sa NSO, sabi ng misis ko, nandito na ako. Chicken niya yung birth certificate kung meron nang na-release tulad ng sinasabi ni Papa. Tapos yung pagpunta niya doon, tinagtanong siya, dala niya yung pangalan, nakalista lang namin pangalan, pinakita niya, meron na pala, may kopya na. Tama yung sinabi sa akin sa Commonwealth na after 6 months, makukuha niyo yung kopya niya kung magpapagawa kayo ng kopya. Nagbayad siya 140 na. Pero yung resibo na iniwan ko na kukuha din ng ganun din, kopya din ng NSO, nagawa sa Commonwealth Avenue, yung NSO doon. Hindi niya na pinuntahan kasi busy sa pagtitinda. So, parehas din na, meron na rin siyang passport. Kaya yung birth certificate. Kaya nung pag-uwi ko, sinabi sa akin, tuwan-tuwa sila, meron na akong birth certificate. O sabi ko, ikaw lang, maniwala. Kasi sa hilot lang, nagpanak sa kanya eh. Nakalimutan pa yatang ibigay doon sa civil registrar. I-forward yung pangalan niya para sa registro. Ganun pala ang proseso. Pag sa hilot ka pinanganak, may mga kopya sila. Para sa hospital pala, may logbook sila ng mga pinanganak. Tapos, forward pala yun sa City Hall kung sa Manila. City Hall ng Manila. Sa Civil Registrar Office, sa basement, sa ground floor. Sa probinsya, sa munisipyo, Civil Registrar's Office ng munisipyo. Ganun pala. So, ayan na po. May passport na, may birth certificate na misis ko. Dumako naman tayo sa pangalawa nating topic. Yung change of name. Pero, hindi po sa attorney ang punta nun, change of name. Kasi may apelyido ko, yun pa rin eh. Yung change of name ko kasi, ipinapalitan ko yung pangalan ko sa body birth certificate ko kasi iba pangalan. Kasi ganito yung nangyari. Nung kwento sa akin ng nanay ko, nung may trabaho tatay ko, panggabi siya,
Ang naghatid sa kanya sa ospital, yung nanay ng tatay ko, yung lola ko sa tatay ko. Nung tanungin siya, ang pangalan niya, nung tinanong yung lola ko, ang binigay na pangalan, Abelina. Eh, pangalan ng nanay ko sa marriage contract nilang mag-asawa ng tatay ko, Margarita. Tapos, ang pangalan ng baby, ako yun, ako ang panganay, ang binigay niya pangalan Ponciano, pangalan ng lolo niya sa probinsya. Alam niyo naman, makaluma nung araw. Mga lola natin. So, ganun po nangyari. Iba ang pangalan ko sa birth certificate, iba ang pangalan sa baptismal. Tapos, nung araw kasi, kaya nangyari ang nagamit ko is baptismal. Hindi dala ng nanay ko yung birth certificate nung enroll ako sa nakasama siya sa elementary. So, ang dala niya yung baptismal na siyang isinabit pa ng Panibiligas na natatandaan ko yan, mag-grade 1 ako. Yun, ni Villegas, mga 1960s, 60s pa, 50s pa, 59 yun. Basta mga ganon, tanda na ako, 67 years old na po ako. Yan ang nangyari. So, sabi sa akin, ito ang nauna ko nasikaso kaysa sa misis ko pumunta ako ng City Hall sa Civil Registrar's Office. Tapos humingi ko ng mga requirements ng paano mapagpapalit ng pangalan. Sabi niya, naku sir, sabi niya, malaking problema ho yan. Change of name mo, hindi kami nagpapalit ng change of name ng pangalan. Punta ko sa attorney. Tapos sabi ko, patay, wala pa naman akong pera attorney, sa pagkaalam ko malaking magagastos noon. Inalam ko rin, sabi sa akin, para ho sir makasiguro kayo o bibigyan namin kayo ng requirements ito, tapos pumunta ko kayo mag-inquire ko kayo dyan sa PAO office, Public Attorney's Office, sa likod ng City Hall, yung buong kalye papunta ng Department of Education ng araw, yung Nawasa, yung kalye ganoon, dalawa yun tapos sa may likod ng City Hall yung punta ng Divisoria, yung isang kalye. Doon ako nagpunta. So, kausap ko, attorney babae. Sabi niya, anong problema mo? Sir, sabi ko, ma'am, mag-change of name mo ako kasi wala akong birth certificate. Wala akong record nga sa NSO Sabi niya, paano nangyari yan? Sabi ko, ma'am, kasi ganito, ang pangalan ko sa birth certificate is Ponciano. Pangalan ko sa baptismal, GG1. Yun ang ginamit kong pangalan mula na mag-grade 1 ako. Tsaka pagkakilala sa akin ng mga kilala ko, pamilya ko, kaibigan ko, doon sa amin, pati sa barangay, yun ang pangalan na ginagamit ko hanggang sa mag-high school ako, sabi ko, hanggang sa pagkatapos ako. Gusto kong gamitin yung pangalan na yun kasi yung Ponciano, hindi ko ginamit yun simula yung panganak ako, sabi ko. Pero, although may pangalan ako sa birth certificate is Ponciano, sabi ko, pero ang ginamit ko baptismal kasi nung araw pwede pa yung baptismal gamitin, wala pa yung NSO, hindi pa masyadong gumagana yung NSO noon. Hindi katulad noon na ngayon na hindi ka makakuha ng imbe pag wala kang birth certificate na NSO. Hindi ka makakuha ng passport pag wala kang NSO birth certificate. Puro birth certificate na galing sa gawa sa NSO. SSID, hindi ka makakuha ng SSID, hanapan ka ng birth certificate kasi yung pangalan mo sa birth certificate ang isusunod nila na itatype nila para sa ID mo sa government IDs. Kaya napakahalaga po na talaga ng birth certificate. Ikaso hawak ng NSO, machine generated NSO na. Yan po ngayon ang So, balik ako sa civil registrar. Hiningan ako ng ibang requirements, tapos yan, bumalik ako. Pinakuha ko ng school record. Yung school record ko, ito, school record. Ang pangalan is GG1 Estrada. Hindi ko napapakita yung mga grades kasi matataas. Ito po nangangahulugan na itong ginamit ko hanggang nag-high school ako, GG Estrada. Tapos, barangay clearance. Ayan po. Nangangahulugan na kayo yung tao na yun. Kasi mahalaga po, pangalan talaga yung hinahanap nila
Tapos yung baptismal, number 1 na requirements, ito. Sa Malati po ako pinanganak. Ayan ang pangalan ko, Gigi Estrada. Gigi1 Estrada. Tapos, sabi sa akin, luma na yan, kuha ka ng bago, mura lang yan. So, nagpakuha ko ng bago yan, kapal nga, kapal siya, maganda Doon din sa Malati, nung 2005 to, nung nilalakad ko na itong change of name ko. Change of name, pero di siya mga apelido first name lang. Change of first name. Ayan. So, may requirements na ako. MBA, baptismal, school records, barangay, mga SSS, PhilHealth. Nakita ko, 2 ID lang naman kailangan pag government ID. Either SSS at saka PhilHealth. Tapos may MBI pa. MBI, yun. Tapos marriage contract ng magulang. Kasi mahalaga yung pangalan nila yung apelido na ginagamit mo. Kasi change of name nga ako, first name. Change of first name. Tapos, birth certificate at baptismal, yung mga orig. Yung birth certificate ko, wala na, nandun na sa bahay. Yung naka-pascal na rito, nakalagay na rito Papakita ko sa inyo mamaya. Paliwanag ko muna yung mga requirements. Tapos, no record of live birth sa NSO. Kukuha ka sa NSO ng no record. Nangangahulugan, itinipe ko GG1 no record of live birth nakalagay. Kasi GG1 sa baptismal yun kailangan ko NSO birth certificate. Yung NSO birth certificate naman, itinipe ko GG1 din. Kasi kailangan isang pangalan lumitaw Ponciano. So Ponciano itinipe ko. Ang birth certificate ko pala na naka-forward sa NSO kasi yun ang naka-register sa hospital na ipinoward sa civil registrar sa logbook nila sa City Hall is Ponciano. So yun, kinuha ko sa NSO isang no live birth at saka yung Ponciano. Talagang kailangan kong kumuha ng magpapalit ng pangalan kasi wala akong record. Tapos yung record ko na nakarehistro is Ponciano, malaking diferensya na sa GG1. Hindi po tatanggap, hindi ako ma-issue ng passport noon. So, yun, pinakita ko yun sa kanila. So, sabi sa akin nung civil registrar sa Manila, sige, ipoproseso natin to. Sir, balik kayo mga after 2 weeks yata yun. Laging 2 weeks 2 weeks. Ang tagal ko na nilakad to, mga 5 months Kasi siyempre, binabago ko yung BI ko sa pangalan ng GG1. Pangalan lahat. From GG1. Kasi yun ang papapalit kong pangalan. From GG to GG1. Wala namang problema sa pagkuha ng BI at sa police clearance. So, saan nyo gagamitin to? Bakit GG1? Bakit may dagdag? Sabi ko, sir, yan kasi nakapangalan sa birth certificate ko kailangan po sa pagkuha ng passport wala na silang say. Mag-abot ka na lang ng konti. 50 pesos, 200. Bali, wala naman sa ngayon madali pa silang gumawa. Ganun din sa MBI. Yung GG Estrada, ginawa, kasi yun ang pangalan ko sa baptismal na magiging pangalan ko. GG1. So, pinabago ko lahat yun. Kung maghihintay ka, bawat isang dokumento, maghihintay ka ng 1 week to 2 weeks. So, kaya tumagal ng 5 months. Puti ito sa scholastic records ko, sandali ko lang nakuha, maghapon lang. Nakistambay lang ako sa Manila High. Sa City ko lang naman yung yung civil registrar So, ayan. Tapos, pinapunta nila ako dun sa likod sa may office, sa may ground floor. Civil registrar pa rin yun sa City Hall. Pagkagaling na doon sa civil registrar, nung ginawa na nila ako sa loob ng City Hall. Sabi sa akin, pumunta ka doon sa may publication, sa may labas uli ng City Hall. Doon na ako nagbayad sa pangalan ko. Ang binayaran ko, 2,500 for change name, 2,500 change name ng mother. From Abilina to Margarita, ako from Ponciano
to GG1. Kasi Ponciano ang nakapangalan sa birth certificate ko. Kaya kung wala yung civil registrar na, sakit sa ulo, hindi ko alam gagawin ko. Wala akong babayad sa attorney. Hindi ako makakuha ng passport. So, ganun nangyari. Tapos, may publication pa. Kasama na yung publication doon sa binayad ko. Inanunla sa dyaryo. Pagkaalam ko, Star eh. Anong dyaryo? Tagalog eh. Papublish doon yung pangalan ko within 2-3 weeks. Tapos pag walang problema, walang kumontra, walang derogatory record, mga criminal records hinahanap nila eh. O kung may magreklamo halimbawa na sila magulang, ganyan, may babae kang na disgrasya, lahat ng records, lahat ng criminal records na pwedeng para ma-hold yung pagkuha mo ng pagpapabago ng pangalan. Kaya yun ang dahilan ng publication. Kaya po may publication. So nung binago na to, ito basahin nyo. Ayan o. Ayan. Babasahin ko muna. The child's first name is hereby changed from Ponciano to GG1 Estrada. GG1 kasi first name lang eh. Pursuant to the decision of CCR Gloria C. Pagdilaw. Yung CCR, yun po yung Civil City Registrar, siyang head. In accordance with RA 9048, panahon pa ni Macapagal Arroyo. Yan. 2005 pong bayad ko. Yan po ang acknowledgement nila. Yan, basahin nyo. Ayan po. Nabasa nyo na. Tapos, sa mother ko, the mother's first name is hereby corrected from Abilina to Margarita, pursuant to the decision of CCR Gloria C. Pagdilaw on February 21, 2005 in accordance with RA 9048. Ito po. Ayan. Ayan po. Yan ang nangyari. Ayan ang annotation nila. Hindi na sila nagbukod ng form. Dito na mismo sa ginawa nilang birth certificate na machine generated na sa NSO, inatas na nila doon annotation ang tawag doon nila rito eh. From Abilina to Margarita, change of name ng nanay ko, at sa akin change of name. Ayan na. Tapos ito po, kaya ganun yung tsura niyan. Ayan ang birth certificate ko original. Ito yung sinabit ko sa kanila, yung kopya. Ayan. Tapos pinaligsakan original. Ayan o, pangalan ng tatay. Ito po yung birth certificate ko. Ang ginawa nila, ako paano itong ginawa, sa imprinta to eh, parang idinikit na lang nila, naka-xerox, parang sinirox copy, parang kinaping ganyan, tapos nasa ibabaw yan. Ayan po, ginawa na lang siyang kopya. Na pangalan ko rito is Ponciano, born, mother's name Abilina. Yan mali talaga eh. Samantala Margarita pangalan ng nanay ko. Yan, nagpapasalamat din ako sa Civil Registrar ng Manila at nasikaso nila. Ang nagastos ko lang po is yung change name at saka publication. Kasi kung pinatorne ko to, may hinaraw yung 330,000. Eh, sa akin lang yun, pangalan pa ng nanay ko, change name pa, di another 30,000. Kasi may nakasabay akong babae, mali sa pangalan niya, isang letra lang. May nag-offer daw sa kanya sa Paranaque, 30,000 ang siningil sa kanya. Sabi ko, bakit sa akin change of name pa yan? Pati yung nanay ko, change of name pa. Bakit ang binayaran ko 5,000 lang? Binayaran ko 2,500 lang. Tapos sa publication, kasama na yung publication. Hindi siya makapaniwala, para siya naiiyak. Tapos umuwi siya. Ayaw ko ano nangyari, kung pinaayos niya pa yun. Pero yung sisingilin ka ng 30,000. Hindi na sinasabi diyan sa atin yung sa mga napapanood ko doon na pag pinator ninyo mahalaking halaga. Ang pagkaalam ko, ang malaking singil yung change of gender, yung clerical error yun, yung imbis na Mr. naging Mrs. ang ano, tapos yung Mrs. naging Mr. naman. Clerical error yun sa nagtatype yun. Bakit pasasakot naman sa mga kumukuha ng birth certificate? Kawawa, di ba? Tapos papatorin mo,
Sabi nga ng attorney, mahina na 30,000 ang change of name lang yon. Ang change of name naman, sabi nila, hindi ka pwedeng basta-basta magpapalit ng pangalan. Kung ang pangalan mo is nakakatakot, o mahirap spellingin, o bastos, tapos may mga grounds pa yon, may hearing pa yon, kung kanila sisingilin ng 30,000 daw. Pero in gender ang pinakamataas, malaki ang singil. Inaayos yun, hindi sa attorney, sa ano na raw. Yun ang magiging topic natin sa mga susunod sa civil registrar. At napakalaki po ng fees, 300,000. Sabi ko, bakit sobrang laki naman? Malalaman nyo po sa susunod, tatalakayin natin yan sa susunod. So, yung pong subject natin ngayon, yung na-record of live birth, walang birth certificate of misis ko na nakunan ko galing civil registrar to Manila, then na-process na. Tapos yung sa akin, change of name, first name lang, magkaiba, yung mahirap doon, magkaiba pangalan sa birth certificate at saka sa baptismal. Napakahirap. 5 months kong nilakad, pinabago lahat, bago NBI, bago police clearance. Awan ko sa SSS, hindi ko matandaan kung paano kong nabago yan Dahil hindi mo naman pwedeng sabihin sa SSS na ganito yung pangalan mo Basta yung, tama, pinabago dahil pinadala akong notice sa opisina na yung GG Estrada, wala raw record. So, pinatawag pala ako, nagpunta ako doon. Tinanong ako. Sabi ko, sir, sa ano lang ho yan kasi yung nagre-record, sabi ko, ang pangalan ko sa school is GG1. Kung bakit, at saka sa pagkuha ko ng CMAS book, yung una kong CMAS book sa Coast Guard, ang pinakita ko GG1, ang sinulat GG lang. So, yan po, dyan nagaya. So, ano tunay mo pangalan ngayon? Binigyan ako ng form, pinagawa ko ulit. Yung GG1. Kaya nabago ko yung SSS ko. Yan ang nangyari. Lahat pinabago, kaya ang tagal. 5 months kong bago na si kaso. So, maliwanag na po sa inyo lahat. Kung mayroon po kayong katanungan, mag-comments kayo. Sasagutin ko naman. Kung nagustuhan nyo ang video ko, mag-subscribe po kayo. Susunod po natin tatalakayin sa susunod about late registration at change of gender. Yun po pinakamalaking may mga requirements din po yan. So, hanggang sa muli po, sana huwag kayong magsasawa makinig sa akin. Hindi na ako namamaos ngayon. Pwede nang dumaldan magkapo siguro. Hindi naman. Marami pong salamat sa lahat-lahat at hanggang sa muli. Magandang araw po sa inyo lahat. Bye-bye.